paulo ng mga nagbabagang sports balita. Pinoy WBO Light Flyweight Champion Donnie Ahas Nietes naniniwalang kaya niyang talunin si undefeated Nicaraguan WBC Flyweight titleist Roman Chocolatito Gonzalez. Manny Pacquiao at Terence Crawford isinusulong ni top-ranked founder Bob Arum. Rain or Shine Elasto Painters big man J.R. Quinyahan nahirang bilang kauna-unahang PBA Press Corps Player of the Week ngayong season. National Gymnasts Ava Verdeflor at Rayland Capellan kapwa nabigo sa kanilang asam na makapagsubi ng pwesto sa 2016 Rio Olympics. Cleveland Cavaliers star forward LeBron James posibleng maglaro sa NBA regular season opener kontra Chicago Bulls sa Miyerkules. Top seed Thomas Berdych kumopo ng ikatlong titulo sa Stockholm Tennis Open. At PGA Tour rookie Smiley Kaufman namayani sa Shriners Hospitals for Children Golf Open. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako si Haji Kaaminyo, maghahatid sa inyo ng pinakauling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa boxing, hindi natitigatig si WBO Light Flyweight Champion Donnie Ahas Nietes sa kalidad ni undefeated WBC Flyweight titleist Roman Chocolatito Gonzalez. Sa katunayan, malakas ang kutob ng 33-year-old Bacolod City puncher na makakaya niyang dungisan ang malinis na kartada ng Nicaraguan pound-for-pound king. Ang kabuang detalye iahati ni senior correspondent Naniniwala si World Light Flyweight Champion Donnie Ahas Nietes na malaki ang kanyang tsansa na manalo laban kay bagong pound-for-pound king Roman Chocolatito Gonzalez ng Nicaragua. Ayon kay Nietes, hindi nalalayo ang kanyang kakayahan kumpara kay Gonzalez na hindi pa nakakatikim ng talo sa 44 na laban. Si Nietes naman ang isang beses pa naman nakakalasap ng pagkabigo, ngunit ito ay naganap noong pang 2004. Sa kabila nito, umaasa pa din si Nietes na kanyang makakamit ang matagal ng laban na kanyang pinapangarap. Yes, siguro sa ngayon I'm ready to move up the weight na. Baka-expect na magandang mangyari. Samantala maiksing bakasyon lamang ang gagawin ni Nietes bago ito muling sumabak sa ensayo. Target ni Nietes ang magbalik aksyon sa unang bahagi ng taong 2016. Yes, sa ngayon bakasyon for the meantime, patuloy pa rin yung pag-ensayo, papawis, wag lang pagbayaan yung pag-maintain ng timbang. Dapat maintain pa rin yung timbang, hindi na masyadong malaki. Kasi mahirap na talaga pagbalik ng training, mahirap na ulit ibalik yung ang mga kilos mo. Ayun. Kagagaling lamang ni Nietes sa isang matagumpay na title defense kung saan nagtala ito ng 12-round decision win laban kay Mexican Juan Alejo sa Pinoy Pride US debut noong nakaraang linggo sa Carson City, California. Para Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Sa boxing pa rin, malaki ang posibilidad na mahirang bilang farewell opponent ni Manny Pacquiao si undefeated WBO light welterweight champion Terence Crawford. Ito'y matapos na pasukuin niya sa 10th round kahapon si Canadian challenger Diary Jean at sa katunayan sa isang post-fight interview ay hiniling ni Crawford kay top-ranked founder Bob Arum na ikasa ang matchup nila ni Pacquiao sa susunod na taon. April 9 ang posibleng ring return ni Pacquiao sa Las Vegas, Nevada at dito ay nagpahiwatig si Arum na maaaring si Crawford ang makasalo sa ring ng Pinoy boxing hero. At dahil nagdeklara ng kandidatura para sa pagka-senador, ibinunyag ni Arum na huling laban na ni Pacquiao ang April 9 playdate dahil kapag nahalal ay magiging sa kanyang bagong trabaho sa mataas na kapulungan ng Kongreso ang 36-year-old boxer. Bukod kay Crawford, nasa radar din ng Team Pacquiao sina reigning WBO welterweight titleist Timothy Bradley at former two-time champion Amir Khan.
Lipat naman tayo sa basketball. Si Rain or Shine Elasto Painters veteran slotman J.R. Quinyahan ang nahirang bilang kauna-unahang PBA Press Corps Player of the Week ngayong season. Ito'y sa bisa ng kanyang impresibong performance sa back-to-back victories ng Yengyao Mentor Team sa kabubukas na All-Filipino Conference. May report si Judith Karingal ng Sports Radio 918. Todo papuri ang Rain or Shine Elasto Painters coaching staff sa impressive showing ni Bigman J.R. Quinyahan kanilang unang dalawang laro sa season opening PBA Philippine Cup. Nag-average si Quinyahan ng 15.5 points at 6.5 rebounds sa laban kontra Star Hotshots at Mahindra Enforcers, dahilan para mahirang siya bilang kauna-unahang PBA Press Corps Player of the Week ngayong season. Sa panayam ng PTV Sports, naniniwala si Head Coach Yengyao na nagbunga ang pagsisikap at pagsisipag sa ensayo ni Quinyahan. I'm very happy for JR. No? I think this is the best shape he's been in a long time. No? Makikita mo he's not carrying the usual weight, no, that he carries. Siguro bumagsak ang timbang niyan, baka mga 8 to 10. Lighter, he's quicker, so he's working harder in practice. Mas mataas yung shooting percentage niya, no, and yung leadership niya, no, which we expect from him as a veteran. Kumbinsido rin si Giao na napunan ng mga big men ang pagliban sa laro ni injured combo guard Paul Lee. For the last 2 games, magandang nilalaro ng bigs, no? They are scoring, they're rebounding, they're defending. One reason also yung 15-point average ni Paul ay napagtutulungan, no? Hindi lang ng isang tao yan, nakakadagdag si JR nga, si Bo, si Raymond, pati si Ponferrada. Tingli, big men ang nagpupuno, no, nung scoring gap na naiwan ni Paul, no? Sa ngayon ay hawak ng Rain or Shine ang solo leadership sa All-Filipino Conference sa kanilang record na 2 wins and 0 loss. Para sa PTV Sports, Judith Karingal, Sports Radio 918. Samantala, inako naman ni Barangay Ginebra San Miguel multi-titled coach Tim Cone ang pagkakamali sa kanilang dinanas na kabiguan sa kamay ng Star Hotshots sa kanilang unang asignatura sa PBA Philippine Cup kagabi. Para sa detalye, nagbabalik si Dennis Principe. Aminado si Ginebra coach Tim Cone na naungusan siya ni Star Hotshots rookie coach Jason Webb sa kanilang coaching battle sa Araneta Coliseum. Ito ang tinuro ng 2-time Grand Slam coach matapos ang nalasap na 86-78 loss sa season debut nito kontra Hotshots. Ayon kay Cone, mas naging maganda ang diskarte ni Webb sa naturang laro matapos makagawa ito ng tamang adjustments na nagdiskaril naman sa comeback bid ng Gin Kings. Si Webb ang isa sa mga assistant coaches ni Cone nang hawak pa ng American mentor ang Pure Foods franchise. Jason came out and played zone and played all different kinds of defenses and just didn't allow our guys to execute. Samantala, hindi naman inindan ni Cone ang nasabing talo dahil rin sa unang laro pa lamang ito ng crowd favorites na kinakapapa ang Pomoson Triangle offense ng 18-time PBA champion coach. Games, I got totally outcoached. We're trying to focus on some things, and we weren't focused on what we didn't prepare for what Jason was going to throw at us. Balik aksyon ang Ginebra ngayong Sabado kung saan makakatapat nila ang Barako Bull Energy sa MOA Arena sa Pasay City. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Sa PBA pa rin, naniniwala naman si Alaska Aces hard-banging forward Calvin Abueva na malaki ang maitutulong sa kanila ni rookie swingman Kevin Racal. Ito'y kapag nakasama na nila sa loob ng playing court ang 6'3" Letran Knights hotshot. May report si Ann Camuaviñas ng Sports Radio 918. Hindi na makapaghintay si Alaska Aces star forward
na makatrabaho sa loob ng playing court si veteran Knight swingman Kevin Racal. Kasalukuyang naglalaro na sa NCAA. Si Racal ay hinugot ng Alaska bilang 11th overall pick sa nakalipas na PBA rookie draft. Sa panayam ng PTV Sports, inamin ni Abueva na malaki ang paghanga niya sa basketball skills ni Racal noong magkalaban pa sila sa Collegiate League. Oo naman, siyempre. Batang yan talagang fighter talaga. Nakalaban ko yan, may puso rin di ba? Ano ko lang, may kanya lang kasama siya dito sa pag-Pilipin na doon. Naniniwala rin si Abueva na malaki ang may tutulong ng sipag at mataas na energy ni Racal sa kampanya ng Alaska sa PBA. Ito talaga yung manasyon niya, kaya energy pag kumakbor nga doon. Kaya may intay na lang. Hawak ang 1-0 lead. Bukas ay tatangkain ng Letran Knights na masungkit ang titulo ng men's basketball competition ng NCAA Season 91 sa Game 2 ng serye kontra Sambeda Red Lions. Para sa PTV Sports, Ancom Moviña, Sports Radio 918. Sa iba pang balita, kapwa naglaho na ang pag-asa ni National Gymnasts Ava Verdeflor at Rayland Capellan na makakuha ng pwesto sa Rio Olympics sa susunod na taon. Ito'y matapos ang kanilang medal-less campaign sa World Gymnastics Championships sa Scotland. Narito ang report ni Arian Malyari. Learning experience para sa Gymnastics Association of the GAP. Ang medal-less campaign ng national team sa katatapos sa World Gymnastics Championships sa Glasgow, Scotland. Sa final Olympic qualifier ay kapwa nabigo sina Ava Verdeflor at Rayland Capellan na makapagsubi ng pwesto sa 2016 Rio Summer Games, kung saan tumapos lamang na pang-54 overall si Verdeflor, habang mahigit 10 baitang naman ang layo sa kanya ni Capellan. Sa panayam ng PTV Sports, tiniyak ni GAP President Cynthia Carrion na maglalatag sila ng mas maayos sa programa para kina Verdeflor at Capellan upang hindi na sila umuwing luhaan sa mga susunod na international competitions. Lessons learned is we have to be more competitive. We have to have more passion in our hearts to want to win, and to do all the necessary things to be more aggressive. The athletes as well as and us, the administration, we should also make sure that they go to all the competitions to make them relax, Samantala, may mensahe naman si Carrion sa dalawang national gymnasts na nagwagayway ng bandila ng Pilipinas sa World Meet. Tell them we were not kulelas. We were up there in the top, but not good enough to be in the top, But we were there. Out of 180 athletes, we were up there in the 40s, and that shows we beat Singapore, we beat Vietnam, okay? So that's a good sign that the Philippines is getting there. Ang susunod na kompetisyon na Verdeflor at Capellan ay ang Philippine National Games sa susunod na buwan. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. Samantala, inangkin naman ng Philippine Karate-Do Traditional and Sports Association o PKTS ang overall championship ng Luzon leg ng inaugural K-Series Nationwide Tour sa Vigan, Ilocos Sur. Nagbabalik si Arian Malyari. Pinagharian ng Philippine Karate-Do Traditional and Sports Association ang Luzon leg ng first K-Series Nationwide Tour sa Vigan, Ilocos Sur nitong weekend. Katapat ang 6 na karate clubs mula sa iba't ibang panig ng bansa. Kumulekta ang PKTS ng 19 golds, 16 silvers at 19 bronze medals sa one-day event. Sa panayam ng PTV Sports, kapwa nangako sina Ilocos Sur Governor Ryan Luising in charge Budi Castillo na ipagpapatuloy ang pagsuporta sa karate-do tungo sa asam na makakita ng Ilocos-based karateka sa magsusuot ang national tricolors balang araw. Sabi ko po kanina, sana naman doon sa Philippine team na nagpakita kanina ay balang araw, makakita na rin po ako ng isang Ilocanong player. Hindi po malayong marating po namin yon dahil ang provincial government po ngayon, ayusin po namin ang sports development program para hindi lang po dito ang competition nila hanggang pang international pa po.
Yung pagiging host po namin, yun na po yung pagkakataon namin na-expose lahat po yung estudyante namin para ma-develop din po yung mga kumbaga yung kung paano sila magipag-compete para maranasan din po nila yung competition. Kasi siyempre malayo po yung Bigan, hindi naman lahat nadadala ko sa competition. So pagkakataon na po nila na dito na po ang venue. Samantala, labis na ikinatuwa naman ng pamunuan ng Philippine Karate-Do Federation o PKF ang matagumpay na pagdaraos ng first K-Series nationwide tour. Tawag namin dito is K-Series because Karate Series, ikot kami ng mga iba-ibang cities dito sa Pilipinas, which is Luzon muna na yan for this year is Bigan, susunod is Bacolod, and then pupunta kami ng Bukidnon. And then ang turnout is very good kasi at least natuwa nga si Governor, natuwa yung mga tao rito sa Bigan na nagkakaroon ng ganitong sport event dito. And which ang laking bagay para tulungan din nila tayo sa international event and ang daming promising atleta na pwedeng makuha dito sa area na to. In support dun sa nationwide, sa worldwide campaign na karate proposed into 2020 na Olympic, ito ang local version natin dito. And with regards sa participants, no, kahit bumagyo ng 1 linggo, na-manage pa rin nila na pumunta dito sa Bigan. Nakita naman natin na nag-i-enjoy yung mga karatista natin, especially yung mga bata na inaasahan natin na mag-produce ng maraming medals pagdating ng panahon sa ating bansa. Tumapos sa runner-up overall sa likuran ng PKTS ang Filipinas Wado-Ryu Karate-Do na may total collections na 9 golds, 9 silvers at 4 bronze medals. Habang third placer naman ang Shito-Ryu Shokokai Karate-Do Union Philippines na nakalikom ng 5 golds, 1 silver at 4 bronze medals. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Samantala, naghahanda naman para sa kanyang nalalapit na pagdalo sa Solidarity Forum sa Jakarta, Indonesia, si Rio Olympics-bound Team Philippines Chef de Mission Joey Romasanta. Para sa detalye, narito po muli ang masipag na si Aryan Malyari. Nakatakdang lumipad patungong Indonesia sa susunod na buwan ang dalawang top sports leaders ng bansa. Ito'y upang dumalo sa Olympic Solidarity Forum na inorganisa ng International Olympic Committee o IOC. Ayon kay Rio Olympics-bound Philippine Delegation Chef de Mission Joey Romasanta, kabilang sa mga pag-uusapan sa 5 araw na pulong ay ang preparasyon ng bawat bansa para sa Quadrennial Summer Games. Gayon na rin ang pag-introduce ng Olympic Solidarity Subsidies para sa mga regional games tulad ng Asian Games, Southeast Asian Games at iba pa. I-introduce na rin nila yung Olympic Solidarity Subsidies or assistance para sa regional games. The road to the Olympics, kailangan dadaan ka muna dito sa kagaya ng Southeast Asian Games at Asian Games. No? So, kasi pagka ang subsidy mo ay doon na lamang sa Olympics, it may not be enough in so far as preparation is concerned. Ibinalita rin ni Romasanta na sa ngayon ay 12 national athletes ang nakikinabang sa Olympic Solidarity Program ng IOC. Kabilang narito sina boxer Yumir Felix Marshall, shooter Amparo Acuña, taekwondo Jean Samuel Morrison, swimmer Jasmine Alcalde, golfer Princess Superal at iba pa. Yung mga dati nagkaroon ng scholarship hindi na eligible dito sa magiging bagong programa. And also at the same time, siyempre, if you're eyeing a 4-year program, protocol dito ay gagamitin natin yung ginagamit natin para sa Youth Olympic Games. Meaning, ang minimum age mo would be 15 and ang maximum age mo would be 18 or 19. Kasama ni Romasanta na dadalo sa November 20 to 24 meeting si POC Secretary General Steve Hontiveros. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Cleveland Cavaliers star forward LeBron James posibleng maglaro sa NBA regular season opener kontra Chicago Bulls sa Miyerkules. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa Global Sports sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports sa NBA. Posibleng maglaro sa regular season opener kontra Chicago Bulls sa Miyerkules si Cleveland Cavaliers star forward LeBron James. Ito'y matapos na lumiban siya sa huling 5 preseason games ng koponan dahil sa back problem. Sa katunayan, kikihalubilo na sa team practice ng Cavaliers si King James.
2 linggo matapos na turukan siya ng anti-inflammatory substance sa likod. Pero aminado ang 6'8" dribbler na dedepende pa rin sa lagay ng kanyang likod bukas kung makakapagsuot siya ng Cavaliers jersey sa road game kontra Bulls. Ang 30-year-old na si James ay may career averages na 27.8 points at 7.9 rebounds sa paglalaro ng 12 seasons sa liga. Samantala, pasadahan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas sa report ni Judith Karingal ng Sports Radio 918. In-exercise ng Detroit Pistons ang 2016 to 2017 team option kay shooting guard Kentavious Caldwell-Pope. Ito'y matapos ng impresibong performance ang 6'5" dribbler noong nakaraang season kung saan nag-average siya ng 12.7 points per game. Unang hinugot ng Pistons si Caldwell-Pope bilang 8th overall pick sa NBA rookie draft noong 2013 at buhat noon ay napabilang na siya sa regular roster ng team. Sa men's tennis, pinagharian ni top seed Thomas Berdych ng Czech Republic ang Stockholm Open sa Sweden. Ito'y matapos na padapain niya si 7th seed Jack Sock ng Amerika, 7-6 at 6-2 sa finals kagabi. Inangkin ni Berdych ang opening set sa pamagitan ng pagdomina sa tiebreaker bago siya nakabreak ng 2 beses sa sumunod na set. Ito ang ikatlong titulo ni Berdych sa Stockholm event. Sa women's tennis, nalampasan for winner Maria Sharapova ang mabigat na pagsubok na kinaharap sa pagsimula ng kanyang kampanya sa WTA Finals sa Singapore. Kagabi ay nangailangan ng third-seeded Russia ng 3 sets bago niya nagawang daigin si 5th seed Agnieszka Radwanska ng Poland 4-6, 6-3 at 6-4 sa round-robin group stage ng season-ending tournament. Huling humataw sa Wuhan Open sa China noong isang buwan, nag-struggle muna sa opening set si Sharapova bago niya na-break ng 3 beses ang Polish rival sa sumunod na 2 sets. Dahil sa panalo, nag-improve sa 13 wins and 2 losses ang record ni Sharapova sa head-to-head encounter kontra Radwanska. Sa golf, kinopo ni PGA Tour rookie Ismail Kaufman ang titulo ng Shriners Hospital for Children Vegas, Nevada. Ito'y matapos na pumalo siya ng bogey-free 10 under 61 sa final round kanina upang magwagi siya ng one-shot laban sa 6 na par-busters, kabilang narito sina Kevin Na at Cameron Tringale. Humataw si Kaufman ng 5 birdies sa front 9 bago siya nagdagdag ng 4 pang birdies sa back 9. Nagsumiti si Kaufman ng 4-day aggregate score na 16 under 268 sa TPC Summerlin course at naibulsa niya ang top prize na $1 million. At sa football, nauwi sa scoreless draw ang matchup ng cross-city rivals na Manchester City at Manchester United sa Premier League. Kapwa nagkaroon ng mahabang possession sa laban ang magkaribal na koponan, pero pareho rin silang nabigo sa kani-kanilang atake. Dahil sa draw, pa ng Manchester City ang solo leadership sa Premier League sa kanilang nalilikom na 22 points, habang nanatili naman sa ika-4 na pwesto ang Manchester United. Para sa PTV Sports, Judith Karingal, Sports Radio 918. Ang panayam sa mga miyembro ng Philippine Sepak Takraw Team sa ating Sports Chat segment sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik po ang inyong paboritong PTV Sports. Sports Chat po muna tayo. Kasama ang inyong lingkod, Haji Caaminio, and we are very privileged to be joined. Philippine Sepak Takraw Team nakakakopo lang po ng bronze medal sa katatapos na International Sepak Takraw Federation Super Series na ginanap po sa Thailand. Kaya naman i-welcome na po natin sa ating show tonight. Kasama po natin ang Secretary General ng Philippine Amateur Sepak Takraw Association, headed by Ms. Karen Tanchanco Caballero. Good evening, ma'am. Good evening, Haji. Thanks for having us. Thank you. Yes, napakaganda ni ma'am. At kasama din ni ma'am, syempre, ang mga players po ng ating Philippine Sepak Takraw Team na kinabibilangan nila Ray J. Ortueste. Magandang gabi sa iyo, Ray J. Magandang gabi din po. Mahiyain si Ray J. Ano? Okay. Kasama din ni Ray J, syempre, si Emmanuel Escote, isa ring spiker. Hello, good evening. Good evening, sir. Magandang gabi sa inyo. At narito din po si Ronsted Gabayeron. Ronsted, ganda ng pangalan mo. Good evening din, sir. Yan, okay. Ronsted
Huli na lamang ay si Arnel Isorena Jr. Good evening, sir. Yan, magandang gabi po. So, bronze medal finish po ito sa... Pero narinig ko po na parang last minute na itong pag-join natin sa International Sepak Takraw series na ito. Is that right? Na-field kami as one of the wildcard team along with Team India. To complete the 8 strong teams from all over the world. So meaning kung last minute, how many weeks po yung naging preparation natin for this? Kasi di ba pag sinabi mong last minute, parang nabigla na lang ho na you were invited by the International Sepak Takraw. We got the invitation mga 3 to 4 weeks prior. 3 to 4 weeks, but tuloy-tuloy naman kasi yung training ng boys. So it was good. We were prepared anyway. Yun. So bukod po sa mga training po na pinagdadaanan po natin, mga 3 weeks naman yung nadagdag sa as preparation for the international event. Yes, that's correct. Ayan. Pero bronze medal. So very honored po, very proud po siguro tayo sa ating mga atleta dahil kahit na naging short po yung preparation natin, though sinabi na niya po na may practice sessions po tayo, bronze po agad din nakuha po natin. So how does it feel, ma'am, na makuha po nila yung... Amazing, actually. We weren't expecting it because pumunta lang naman kami doon as an invitation to really parang iniisip na lang namin dahil malalakas yung kalaban namin. Parang sparring match na lang. Parang tune-up games na lang with the world's best teams. So parang bonus na lang sa amin that the boys were able to bag the third and the bronze place for the ISTAF Super Series Finals. Speaking of world's best, sino-sino po ba yung mga country sa group po natin dito sa competition na ito? India, yung kapwa wild card, and then Myanmar yung nakatalo sa atin ng they bagged the gold in the recent SEA Games, and then their first year team kasi, and then Malaysia, and of course the powerhouse Thailand. Yun. Si Ray J tatanungin ko kasi, di ba, nung SEA Games, silver lang, no? Tinalo tayo ng Myanmar. Pero this time, nakabawi tayo. Parang sweet redemption para sa bansa natin. Anong naramdaman nyo nung tinalo ninyo? Kasi balita ko, tinalo nyo yung Myanmar this time, ano? Siyempre, sir, masaya kasi nakabawi kami nung last SEA Games namin. Nung baga panalo namin nun, hindi namin in-expect na kaya pala namin. And para naman kay Emmanuel, first, parang yung naging preparation, paano nyo pinaghandaan ito? Alam namin na nagtitraining na kayo, pero yung binigay sa inyong invitation, parang last minute na. So ano yung naramdaman nyo bago yun? Bali nga, sabi ni Ma'am Karen, parang bonus na lang sa amin yung larong to eh. Bali, nandun na yung preparation namin. Kumbaga, nag-aantay na lang kami ng laro na Super Series. Para kay Ronstead, ano bang klaseng place yung dinidisenyo ninyo, yung pinaghandaan ninyo para dito sa mga laban ninyo, no, against powerhouse teams like India, like Myanmar, and then yung Thailand na world number 1 kung di ako nagkakamali, no, tsaka yung Malaysia. Paano yung pinaghandaan yun? Ganun nga po, tuloy lang yung practice namin, tapos yung motivation namin nandun palagi na every time na maglalaro kami, i-enjoyin lang namin yung game. Masyadong giging seryoso kasi pag naglalaro tayo sobrang serious natin, nagiging yung galaw natin stiff na, hindi na tayo nakapag-perform ng maayos. Kaya nga sabi ng manager namin, talagang i-enjoy nyo lang yung game. So ganun lang po yung preparation namin. At talagang in-enjoy nyo naman dahil 2-1 yung naging standing ninyo, no? After beating Myanmar, correct? And then yung India. And then Japan, kasi crossover eh. Okay. So may crossover semifinals pa ito. Para kay Arnel naman siguro, kumusta yung atmosphere dun sa pinaglaruan ninyong field dun sa Thailand? Paano mo i-describe sa ating mga manonood niya? Siyempre, panibago kami dun dahil iba yung klima natin na pinaglalaroan sa Pilipinas. Saka doon. May climate issues pa, no? Kasi malamig na yung pinaglalaroan doon. Then, buti naman, nakakagalaw kami ng maayos din. Well, good naman yung kinalabasan ng game namin. Yun, maganda pala yung pero ma'am, of course, 2-1 record tapos crossover semifinals against Japan, against Malaysia rather. So world number 2 po sila. Pero how does it feel na makatapat po natin yung mga world's best when it comes to sepak takraw? Kasi alam naman po natin, dito po sa Pilipinas, this is my personal opinion, parang yung sepak takraw po kadalasan nilalaro sa provinces, ano? Kasi parang ako, sa amin, personally, na-witness ko din yung larong ito na talagang maganda, no, para sa mga kabataang Pinoy.
Spectator game kasi ang sepak takraw eh. You have to develop skills ng bata ka pa lang. Pero parang hindi naman long shot, but I know the boys worked really hard to get where they are right now. It is our hope na sana we bring sepak takraw mainstream for regular middle-class Filipino to enjoy the game because it's really exciting and it's really sport eh. That's innately Southeast Asian eh. So parang you don't need, there's a certain height advantage, no? Pero our bodies are built for the sport. It just requires skill building, agility, tsaka talagang tiyaga lang ng training. Palagay mo, Ray J, sa mga pinagdadaanan natin mga competition, parang sa nakikita mo lang unti-unti nang nakikilala yung sepak takraw ulit. Nabubuhay ika nga yung sepak takraw dito sa Pilipinas. Siyempre, nandiyan kayo, mga nakikipag-compete hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa na rin. Ano? So palagay mo, mas nakikilala na ngayon yung larong ito? Siyempre, thankful kami kay Ma'am Karen kasi siya yung tsaka sa fans namin sa FB. Yan. So pati social media, mayroong naging role. Almost 5,000 followers at our FB page. Doon nila binabantayan yung growth namin from even Philippine National Games, even SEA Games. Yung mga day-to-day activity na athletes, doon nila sinasubaybayan. Even this staff kasi this is really on live feed eh. So every day they watch it live. Talagang every step of the way, the sepak takraw fans in the Philippines were able to witness really kung gaano kabangis ang Filipino sepak takraw team natin. And mag-grow pa po yung mga followers. We are hopeful. We are very hopeful. I'm sure si Ray J, pangarap talagang maging makilala as an athlete dito sa bansa natin. Hindi lang po ako, sir. Kami po lahat nangangarap po na maano po yung sepak takraw sa Pilipinas. Si Ray J, kaboses ni Daniel Padilla eh. No? Kantahan, nasa iyo na. So, sample lang kanta dyan. Okay, no? Hindi ko kilala po yun. Okay, so kwento nyo naman yung naging experience ninyo sa paglalaro against different countries, iba't ibang mga lahi, yung mga nakalaban ninyo. So, Emmanuel, kumusta yung experience mo? Siyempre sir, kasi dito sa Pilipinas, yung skills dito, kumbaga medyo yung kumbaga mas mataas yung level namin. Pag sa abroad kasi ibang bansa talaga, matataas yung level dun. Kumbaga, hindi mo inaasahan, ganito pala yung tira niya. Hindi mo ina-expect kung saan manggagaling yung bola. May kakaiba talagang dating yung mga skills nila. Parang yung laban ninyo sa Myanmar, may gigil na kasama, may gigil factor to, Ronstead, kung di ako nagkakamali. Siyempre, tapos ngayon nakalaban nyo ulit kaming manalo ngayon? Motivated kaming manalo ngayon. So may kasamang gigil yun? Wala naman ko. Kasi kung may gigil yun, baka yung matalo pa kami yun. Kasi dapat talaga sa game, hindi ka manggigigil. So enjoy lang talaga, tapos focus ka sa game. So talagang dapat hindi mawala yung mindset mo, hindi mawala yung focus mo, no? Kasi pag magigigil ka, madadala ka na ng emosyon mo. Imbes yung focus mo doon lang sa game, may iba na yan. Halimbawa, magkamali ka, isipin mo nagkamali ka, madadown ka na madadown. Pero kung nag-i-enjoy ka lang, kada puntos mo niya, lalo ka pang mamotivate. Balita ko kayo din tinatawag na comeback kings, Arnella. Totoo ba yan? Paano, pakipaliwanag mo, mga come from behind, victories, o ano ba yung sabihin ng comeback kings? Parang gano'n na rin po kasi, yung comeback kasi na against sa Myanmar na galing sa pagkatalo pero ngayon sa East of Source Series namin. Yun yung magandang sa amin na redemption talaga eh. Na galing doon, makakabawi kami sa inyo. And that's good na nakabawi nga ulit. Yung bawing-bawi nga naman talaga tayo. No? Pero Ma'am Karen, ano po ba yung mga nilalatag po nating programs or kung meron man po yung mga training, yung mga pinagdadaanan po nilang training for our athletes, lalong-lalo na po yung mga gustong sumali pa sa Philippine Sepak Takraw team po natin. Locally, for 2016 and beyond, we look forward sana to have the first Philippine Sepak Takraw League across Luzon, Visayas, Mindanao. This is to really give an opportunity for Sepak Takraw enthusiasts from across the nation to magtagisan ba ng galing, because that's also a breeding ground for us to really discover the best in the Philippines to also strengthen our women's team. So,
come March, we are hopeful that we could get corporate sponsors for the first all-women Sepak Takraw National Open. And then on international level, because we are preparing also for SEA Games in Malaysia and Asian Games in Indonesia. So the more opportunity we get for corporate sponsors from our supporters at PSC and POC na sana, given the chance for our boys and our coaches to have more exposures abroad, play continually with the world's best, because we have already gotten in touch with coaches from different countries who are inviting us now to come over, tune-up match for a month or two. Kumbaga, we call it the joint training. So we have already spoken with Malaysia, of course with Thailand. We are very excited, and hopefully we can get an approval for budget for the team to really have a training camp or two next year in Thailand para mabugbog naman yung mga boys natin, ma-up lalo yung game nila. So kumbaga meron po tayong mga tune-up matches, meron po tayong mga friendly games or scrimmages na pagdadaanan po as preparation na rin po sa Asian Games and for the SEA Games. Tune-up matches and of course joint training. Joint training with other countries, with the world's best actually. Ay maganda po yun actually, no? As hindi na lang siya pang local, pero ibig sabihin yung mga paghahandaan natin talagang may international flavor na talaga, no? After our silver at nung last SEA Games, we could only get better. I always tell them, nag-silver na tayo, what's next? We cannot be complacent. So we're very hopeful because right now the World Sepak Takraw is looking at the Philippines na they would always ask me, saan kayo nanggaling? Saan kayo nagtitraining? So I know at a certain point, hindi lang pwede puro puso ang laruin ng mga bata. Kailangan talaga hone pa natin yung technical skills nila, the sports science behind it. So hopefully with their international exposures in the years to come, mas mag-up pa yung level of playing field natin. Nabanggit po ninyo yung local league na itatayo po natin hopefully by March, no? Kung di ako nagkakamali. Next year, meron na po ba mga nakalatag na programs for this? O lalong-lalo na po, marami tayong mga Sepak Takraw players coming from Luzon, Visayas, and Mindanao. Haji, it's still in the drawing board dahil we will be submitting our budget proposal to PSC by next month. It would be part of our presentation, budget presentation for approval. And of course, we would also like to seek the help of corporate sponsors siguro to help us also subsidize for the Philippine Sepak Takraw League. And with this, do you believe na mas mag-i-increase pa yung awareness ng tao regarding this sport na napakaganda? Beautiful poetry in motion. Yes. It's like dancing on air. With the way we see things sa Facebook and how kids are inspired now to play Sepak Takraw, nabuhay daw ulit yung dugo nila to play the game. I guess we could only, indulge them into providing a playing field for the Sepak Takraw fans in the country. And for the boys, of course, baka may gusto kayong sabihin sa mga nag-a-aspire na maging katulad din ninyo ng mga atleta, na mga naglalaro na international. I'm sure maraming mga nanonood sa atin ngayon na mahilig sa Sepak Takraw sport. Baka may gusto kayong sabihin sa kanila para ma-inspire naman sila. Mauna ka, Daniel, Ray J. Una-una nagpapasalamat kami sa fans namin sa FB. Maraming salamat sa inyo lahat. Lalo na kay Mark Joseph, Ola. Pag-trending sa videos yan, sila Robert Pokulan na nasa Qatar. Pangako sa'yo. At si Emmanuel naman. Sa lahat po ng nakakaalam ng sports na Sepak Takraw, suportahan nyo po yung laro namin sa mga susunod pa po at tangkilikin nyo po to. Magandang sports po to. Okay, si Ronstead naman, kakaiba pangalan mo Ronstead. Salamat sa lahat na tumutok sa games namin sa Super Series, sa mga sumuporta sa amin, nagdasal, sa kananiwala. Maraming salamat. At si Arnel, baka may gustong ibigay na advice para sa mga nag-a-aspire na maging kagaya ninyong apat or ng team ninyo as a whole. Then sa mga idol namin dyan, focus lang kayo at mararating nyo din ito yung narating namin. Baka nga mahigitan nyo pa Yun lang. Ma'am, kayo pa baka may gusto kayong pasabi? No, we would like to thank our friends from PSC and POC. Also our friends from the PTV for Media, si Arian. Yes, sobrang supportive. And Miss Judith, they would continually really celebrate our victory with them. So we are hopeful that this is just the beginning. And thank you so much, PTV Sports. Ma'am Karen, maraming salamat po. It's our pleasure. And we are very proud of you. Proud ang buong Pilipinas sa inyo. Maraming salamat sa inyong apat. And of course to Ma'am Karen. Thank you very much. Thank you so much.
Salamat po sa pag-guest. And of course, sa amin pong pagbabalik ang inyong paboritong iSports segment. Babasahin na po namin ang inyong mga komento. Kaya dyan lamang po kayo. Huwag kayong maglilipat. Ang maglilipat pangit. Magbabalik po ang PTV Sports. Sa ating question of the day, ano ang masasabi ninyo sa performance ni na Talk and Text tropang texters rookie slotman Mawala Tautua at Troy sa kanilang PBA debut kontra Alaska Aces noong Biyernes? Yan at ang iba pa ninyong katanungan sa ating iSports segment sa pagbabalik ng PTV Sports. Uy! Hi! Nagulat ako. Hi, beautiful Meg! How are you? Handsome ba? Kumusta ka? Kumusta ka? Okay naman. Yes, I'm sure na-miss ka ng mga viewers natin. Kaya naman, Meg, eto na! Ang ating question of the day. At ang question of the day natin ay... Roll it! Ano ang masasabi ninyo performance ni na Talk and Text tropang texters rookie slotman Mawala Tautua at Troy Rosario sa kanilang PBA debut kontra Alaska Aces noong Biyernes? Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_sport. Ayan, ako, 6 points. Ano yung combined output? Ano nga ulit pangalan team captain ng Philippine Sepak Takraw? Jason Huerte. Maraming salamat. Ang kanilang team captain po. Salamat sa pag-guest, Philippine Sepak Takraw team. At yun na nga, Meg, no? Gaya nga sinasabi ko, 6 points combined output. 2 points para kay Mo Tautua, 4 points para kay Troy Rosario. Mukhang nag-a-adjust pa yung dalawa. Oo nga. Sa naging game nila against Alaska. And then out-duel sila ng Alaska, no? Nung game nila, no? 114-98. So medyo massacre yung naging 16 points lang na. Ayun, so hindi natin na-expect yun, no? Oo. Kala natin na... Pero yung knowing Alaska naman kasi, they're more on chemistry, di ba? Alam naman natin, pag sinabi mong Alaska Aces, wala man sa kanila yung mga pinaka-star, ika nga, no, ng PBA. May mga stars sa kanila, pero hindi naman lahat. Yung mga iba role players. Right. Chemistry talaga, yung nagpapapanalo sa Alaska. Pero gaya nga ng sinabi natin last time, no? Powerhouse team rin kasi ang Alaska. Iyon, totoo yan, totoo yan. Okay, basahin na natin ang mga nag-comment. From Vince Fort, sabi niya, nangangapa pa sila pero may ibubuga. Makibatian ako na sina Venice at Kristan. Thanks. Yan, sige isang basa ka pa para... From Christian Madami na kami sa'yo. Sabi niya, too early to judge them. Marami pang pagkakataon upang sila'y bumawi. Totoo yan. Romar Acebo, pangit... Anto? Pangit sa tamang panahon na lang sila bumawi at talagang hirap lang din sila sa nilaro ng Alaska. Manny/Crawford or Marquez, ikasa na yan. Hashtag PTV Sports, panalo. Salamat. From Herchel Itralde, sabi niya, medyo nangangapa pa rin silang dalawa. Okay, galing kay Ian Ojeda, no excuse for them. Napasama na sila sa Gilas Pool. Sa practice pa lang nakalaro na nila mga PBA player, kaya dapat hindi na sila nangangapa sa PBA. Unlike Scotty Thompson, very high and ang basketball IQ niya, puro assist siya. Thank you PTV Sports. Pabati po ako from Imus, Cavite. Hello po sa lahat ng mga taga-Imus. Hello Miss Meg at Sir Dennis at sa Pambansang Bay. Haji, salamat. Naman. Hindi naman ako yung Pambansang Bay. Grabe ka naman. Hindi naman masyado. From Ronnie Mendoza, Banguran, sabi niya medyo na-dismaya. Pero first game pa lang naman nila. And mabigat na agad ang kalaban nila. Sa mga susunod na game, doon na sila mahuhusgahan talaga. Okay, pabati naman po ang Banguran family. Number 1 kayo dito sa San Pedro, Laguna. San Pedro, Laguna. Maraming salamat po. Si Idol Ranedel de Ocampo po pala, no, ay out for 4 to 6 weeks due to back problem. Nagkaroon siya ng injury sa likod, ano? So, pag-gym niya yun eh. After niya, habang nag-gym yata siya para may freak accident. So, 4 to 6 weeks mawawala si RDO. So, Idol, RDO, Ranedel de Ocampo ng Talk and Text, pagaling ka. Oo, pero bad news for Talk and Text. Oo, bad for Talk and Text. At ang challenge dyan para kay Coach Jong Wichico, sino ang mag-fill in sa shoes ni RDO? Meron silang mga big guys like Danny Sigel, Harvey Carey, and then yung dalawa, yan. Diyan natin makikita kung paano mag-step up tong dalawa nilang bigs. Diba? Ranedel is 6'6". So tingnan natin kung anong gagawin ni Troy at saka ni Mo.
Pero nagulat ako kay Mo, no? 2 points. Oo. Pero okay lang yan, first game. Sabi nga ni Jason Castro na nakausap natin, chemistry pa din. Kailangan nila ng chemistry. So, tama pala si Jason, no? Oo, tama din si Jason nung na-interview natin siya. Okay, Alright. sige, masa pa. From Black Hat Supremacy, sabi niya okay lang yung performance nila. For sure, magbabounce din sila. Lagot yung next na makakarap nila. From Aces, #WeNotMe, #Calvin Abueva. Yan, Calvin Abueva, yan, salamat. Napakabait din ng bata yan. Kahapon nung in-interview ko sa radyo, magsisimba daw siya. Uy! Hi! Calvin! Hello. At tama yung sinabi niya na magbabounce back kasi tingnan mo si Maverick Ahanmisi. First game niya versus Star Hotshots, halos wala siya na i-contribute. Pero tingnan mo naman, against Mahindra Enforcers kahapon, 14 points. Nagawa ni Maverick Ahanmisi. Tapos si Don Troliano, maganda din ang pinakita according to Coach Yang Yao. From Lito Lapis, sabi niyo, okay... Ano, Lito Lapis? Lapis naman. Lito Lapis. Okay. Okay naman po, nag-a-adjust lang sila. Pag makuha na nila ang tamang timpla, pwede na sila itapat sa Barangay Ginebra. Galing kay Gabriel Garcia, Kaasi, Pogi. Yun eh. Pogi. Roldan, Malayaw, medyo nangangapapa. Give them chance kasi first game pa lang naman nila as a pro. Di magtatagal, makukuha nila ang tunay na laro nila. Salamat, Roldan. For Cervantes, sabi niya, Norbert Torres, wow! Papatuloy mo lang yan, siguradong magiging star ka na din. Ayan. Jeric Manalo, siguro po nabigla lang sila sa opening game nila kasi tough team yung nakalaban nila, but I'm sure they will bounce back sa next game nila. Balita po pala kay Jordan Clarkson at RDO. God bless and more power sa show nyo. Number 1 po kayo dito sa Pampanga. Hello po sa lahat ng mga taga-Pampanga. #TNT Nation, #TNT Fan, and #prayers for RDO. Kanina nakatext ko si RDO. Nagpapasalamat po siya sa lahat ng mga nagdadasal para sa kanya. Kasi 4 to 6 weeks na ko, po yun, malaking dagok po yun para sa Talk and Text team. Tapos, sa November pa naman, mag-start na yung training ng Gilas, no? So, hindi pa siya makakasali doon for sure. From, Jordan Clarkson, LA Lakers, malapit na. Oo nga eh. Isa pa yan. From Gilbert Rompeta, sabi niya, wala akong masabi. Bakit? Grabe. Ha. Okay lang yan. Di pa maka-adjust sila. Pero yung Alaska talagang banat na banat yung mga players nila, lalo na si Muscleman at the Yan. Galing kay Ray Andrew Carandang Arganyosa. Hello po, hindi maganda pinakita nilang performance pero okay lang yan. Madami pa namang time para magpakita sila ng galing sa PBA. Pero tandaan po natin, single round robin format ang ating All-Filipino Conference. Isang ikot lang, ibig sabihin, isang pasada. So, kailangan earn wins as much as you can. Yes. Kailangan. From Dennis Solares, sabi niya, wala pa kasi masyadong chemistry kasi halos lahat ng coaching staff at players sila nasa Gilas. Kaya di pa masyadong nakapag-practice ng sama-sama. Mas pa sila lahat, kaya okay lang nilaro against Aces. Super ganda lang talaga ng nilaro ng Gatas, kaya natalo sila. Babati naman po si Idol Calvin the Beast Abueva. Thanks, more power, PTV Sports. Maraming salamat. Yung si Ray Andrew, may pinapabati lang, mami at daddy daw niya na palaging nanonood sa inyo, TY po. Si JJ Agua, medyo kabado pa sila at tingin ko, may ibubuga pa sila. Siyempre, ang tangkad nila at si Junmar lang ang makakapigil sa kanila. Go, 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 rookies! Go, go, go! Todo practice, bawi next time. Pakibati ang Agua family. Thank you. From Jose Antonio Salisi, sabi niya parang nagulat si Tautua sa laro sa PBA kasi di na halos na kaporma nung pahuling quarter na. Pero pag nasana yan, siguradong makakabawi yan sa mga makukulit at magaganda kong anak. Kumain na kayo at gabi. LW nga pala sa asawa ko. The best. PTV Sports. I'll W ha. Talaga ha. Galing kay Ed Salenga Bernardino. Wala po. Pakibati na lang po yung anak ko, si James Ron Bernardino. Hi, James Ron. From Boss Bree Saligay, sabi niya medyo hindi impressive. Dapat matutunan nila sumabay sa place ng Talk and Text. Okay. Congrats sa Hotshot sa pagtalo sa Ginebra kagabi. Anong po reaksyon nyo, Sir Dennis and Sir Haji, sa Manila Clasico? Pakibati po si Mama na nanonood lagi ng PTV Sports. Reaction sa Manila Clasico, as always, puno ang Araneta.
Di ba? Pag sinabi Manila Classico, lagi naman ganon. And then maganda pinakita ng Star Hotshots. Ano sabi nga ni Coach Tim Cone, naunahan daw siya sa diskarte ni Coach Jason Webb. So parang kinuha lahat ni Coach Tim ang sisi. Sa akin ang blame. Sabi nga sa English, parang ganon. Okay, galing muna kay, dalawang basa lang direct ha. Galing kay Genesis Gakula. Naninibago pa sila kaya di pa natin masasabi kung ano pa yan kaya nilang ipakita, okay? From Adrian Gonzalo, sabi niya, okay lang yun. Tingin ko, kailangan pa nilang i-practice ang play na gusto ni Coach Yong Wichiko. Kasi mas inuna nila yung sa Gilas, Pilipinas, kaysa talk and text. Kaya kahit ganun ang performance nila, laban sa Alaska. Proud pa rin ako. First game pa lang naman eh. Congrats sa Star Hotshots. Sige, subukan natin gawa ng storya yung talk and text ha. Galing kay Christopher Swordman. Last na lang. Wala yan si Mawala sa ABL nga. Hindi umuuber yan. Wahaha. Bulok yan si Mawala. Magaling lang siya maglabas ng bola. Okay. At dahil inabot na naman tayo ng oras na para magpasalamat sa ating mga sponsor. At dahil nagda-diet po ako at maganda sa kalusugan ito. At ako din nagda-diet. Yes, at dahil nagda-diet rin. Kami po dalawa ni Meg ay gumagamit ng Sweet and Fit. Yan, lalong-lalo na pagka kami nagkakape at saka nagtsatsaa. At kapag, ouch, masakit ang inyong mga paa at kailangan po niyo ng reliever, ay makakabuti po sa inyo ang BioPatch Powder. Yan. Anong powder? Oo, BioPatch Powder, yung forest powder. Ayan, kasi mayroon siyang cooling effect na inaalis ang lahat ng mga stress mo, lalong-lalo na kapag inaano mo sa paa. Tsaka syempre, madaming nanonood sa atin na into sports. Yes, totoo yan. Makakatulong yan. Sponsors, di ka na. Okay, dali mga pasasalamat po na, Meg. Siyempre, maraming salamat din sa View Blend, sa House of Silhouettes, Mr. Ami Sumang ng Amazing Playground, Mr. The Friend of California Bo, St. Luke's Center, Miss Babes of Dermesthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Print Couture. Nanonood daw sa atin si Victor Domingo de Asis. Ikaw, Victor, ha? Batiin mo si Nesel De Leon at Sammy Agusohos ng happy birthday. Si Boss Sammy, birthday pala niya ngayon, ha? Happy birthday, Hubert, Hubert Padrid, si Raul Ventura sa PTV Sports. Salamat, Victor, at sa inyo lahat. Happy birthday kayo, Sammy. Mansari daw ni Casey Derillo at ni Julius de Samburon. Uy! Happy Mansari. Last Sunday. Sige, Mansari. Wala daw yun, Julius, sabi dito ni Boss Fidel. Hindi na totoo? Oo. Wala daw yun. Oo. Si Ronel Santos, nanonood din sa atin. Maraming salamat sa inyo. Mama, I love you. Nasa Italy. Ginger, Ate Roseanne. To my Papa, I love you. Sa De Los Santos family dyan po sa Nangka, sa Marikina City. Maraming salamat po sa inyong pag-accommodate sa akin. Tayo next weekend ha. Pantua family dyan po sa Liano sa Caloocan City. And of course, hello to Miss Aiza. I love you. Sports Radio Family, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. At pansamantalas, pangalan po ni Idol Dennis Principe. Ako po si Haji Caminyo. Next Yoson. Kita-kits po muli tayo bukas. Ito po ang inyong paboritong PTV Sports.